Huwag mong dungisan ang sasakyan ko, Serafina. Gasolinahan ka lang. At ang gasolinahan ay hindi isinasama sa loob ng isang luxury car. Diyan ka lang sa labas. Dahil doon ka lang nararapat. Ang boses ni Jerome ay kasing lamig ng hanging dala ng hanging habagat na humahagupit sa kalsada. Sa likod ng bintana ng sasakyang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, nakita ni Serafina ang mukha ng kanyang asawa, ang lalaking ipinagluto niya ng agahan sa loob ng 10 taon, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, ang mga matang dati ay puno ng pangako, ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri. Sa tabi nito, isang babaeng nagngangalang Valeria ang nakasandal sa balikat ni Jerome, nakangiti ng may pangungutya habang pinaglalaruan ang mamahaling alahas sa kanyang leeg. Sariwang-sariwa pa ang hapdi sa mga palad ni Serafina. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang tinititigan ang isang selyadong plastic bag na naglalaman ng isang pasadyang vest. 3 taon. 3 taon siyang hindi natulog ng maaga. Tinitiis ang panlalabo ng paningin sa ilalim ng maliit na bombilya. Tinahi ang bawat hibla ng telang iyon ng may pagmamahal. Iyon sana ang sorpresang regalo niya para sa ika-10 anibersaryo nila. Isang simbolo ng kanyang suporta para sa malaking bidding ni Jerome sa araw na ito. Ngunit ang ulan ay walang awa. Ang bawat butil nito ay tila mga karayom na tumatama sa kanyang balat. Binabasa ang kanyang manipis na duster hanggang sa dumikit ito sa kanyang nangangatog na katawan. Sa kanyang kabilang kamay, nararamdaman niya ang maliit na kamay ng kanilang anak na si karga-karga niya, na ngayon ay nagsisimula ng umiyak dahil sa lamig at takot sa malakas na kulog na gumugulong sa kalangitan. Dahan-dahang ibinaba ni Jerome ang bintana, hindi upang papasukin sila, kundi upang magtapon ng isang kumpol ng basang pera sa putikan sa paanan ni Serafina. Ang mga papel na piso at barya ay nagkalat sa maruming tubig, tila mga patay na dahon. Sinabi ni Jerome na ang perang yon ay sapat na para makauwi siya at huwag na siyang magpapakita sa hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon dahil nakakahiya ang kanyang hitsura. Kasabay ng pag-arangkada ng sasakyan, isang malaking tilamsik ng maruming tubig mula sa kanal ang sumabog sa direksyon ni Serafina. Ang putik ay humalik sa puting tela ng vest na kanyang pinaghirapan. Ang bawat tahi, ang bawat pangarap na nakapaloob sa regalong yon ay mabilis na nilamon ng dumi. Hindi nakasigaw si Serafina. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato ng pait. Ang kanyang mga paa ay tila naging bahagi na ng semento, hindi makagalaw, habang pinagmamasdan ng pulang ilaw ng sasakyan na unti-unting naglalaho sa gitna ng madilim at basang kalsada. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang bigat ng kanyang anak sa kanyang bisig ay hindi kasing bigat ng pira-pirasong puso na tila unti-unting nalalaglag sa putikan kasama ng mga barya. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Ang vest na simbolo ng kanyang katapatan ay isa na lamang basahang wala ng halaga. Kasing dumi ng tingin sa kanya ng taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Bakit ang pag-ibig na itinahi ng buong tapat ay napakadaling gupitin ng gunting ng pagtataksil? Hanggang kailan susukatin ang halaga ng isang asawa sa kislap ng sasakyang hindi naman siya ang nagmamaneho? Sa gitna ng bagyong tila walang katapusan, tumayo si Serafina na may isang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang huling hibla ng kanyang pagtitiis? O ito pa lamang ang simula ng kanyang ganap na pagkakagapos sa isang buhay na matagal na palang patay? Mamos, nakakahiya ka. Akala mo ba ay nakakaawa ang hitsura mong iyan? Para kang basang sisiw na naghahanap ng atensyon sa gitna ng kalsada. Serafina, hindi mo ba naiisip ang kahihiyang idinudulot mo sa pangalan ni Jerome? Ang boses ni Donna Isadora ay tumama sa pandinig ni Serafina na parang isang hagupit ng latigo. Mas masakit pa kaysa sa malamig na hanging
nanunuot sa kanyang basang kasuotan. Pagpasok pa lamang niya sa engrandeng pintuan ng mansyon, hindi mainit na tsa o tuyong tuwalya ang sumalubong sa kanya, kundi ang nanunuring tingin ng kanyang biyenan. Nakatayo ang matandang babae sa etabbawu sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mamahaling robe ay tila isang baluti ng kapangyarihan habang nakatingin sa ibaba sa kinaroroonan ng isang Serafina na nanginginig at yakap ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Donna Isadora, ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa makintab na sahig ay tila tunog ng paghatol. Nang makarating siya sa harap ni Serafina, hindi siya nag-atubili. Isang mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ng manugang. Hindi ito malakas na sampal na nagdudulot ng dugo, kundi isang sampal na puno ng paghamak, isang paalala kung nasaan ang lugar ni Serafina sa bahay na yon. Tandaan mo kung sino ang nagahon sa iyo sa burak, Serafina. Pagpapatuloy ni Donna Isadora, ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng babaeng walang kalaban-laban. Nakalimutan mo na ba? Noong ang tatay mo ay naghihingalo sa ospital at wala kayong kahit isang kusing, sino ang nagbayad ng lahat ng bill? Kami. Utang mo sa amin ang huling hininga ng magaling mong ama. Kaya huwag na huwag kang gagawa ng eksena sa labas na tila ba ay pinapabayaan ka namin. Kung ayaw mong mabulok sa kalsada, kasama ang anak mo, matuto kang lumugar. Napayuko si Serafina. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na tanikala na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Ang utang na loob, ang konseptong ito, ang naging kulungan niya sa loob ng isang dekada. Paano siya lalaban kung ang bawat butil ng kaning kinakain niya ay may kaakibat na sumbat? Paano siya aalis kung ang alaala ng kanyang ama ay ginagamit na panggatong sa kanyang pagdurusa? Huwag kang tatayo riyan na parang tuod. Tingnan mo ang putik na dinala mo sa mamahaling carpet na ito. Linisin mo yan. Ngayon din, bago pa dumating ang asawa mo at masira ang gabi niya dahil sa dumi mo. Utos ng matandang babae bago ito tumalikod ng may pagmamataas. Sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod, ibinaba ni Serafina ang kanyang anak sa isang malinis na sulok at binigyan ito ng isang pirasong biskwit na kanina pa niya itinatago sa kanyang bulsa. Pagkatapos, kumuha siya ng basahan. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng pinong sutla ay abala ngayon sa pagkayod ng putik na iniwan ni Jerome at ng sarili niyang mga paa. Habang pinupunasan niya ang sahig, ang bawat kuskos ay tila isang dasal ng pagsisisi. Bakit siya pumayag na maging ganito? Bakit ang kanyang pag-ibig ay naging lisensya para tapakan ang kanyang pagkatao? Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa itaas. Ang boses ni Jerome at Donna Isadora ay maririnig sa pasilyo. Mahina ngunit sapat na para maunawaan niya. Akala ng dalawa ay abala siya sa ibaba at hindi nakikinig. Jerome, kailangang matapos na ang lahat bago mag-umaga, sabi ni Donna Isadora sa isang seryosong tono. Nakausap ko na ang abogado. Kapag nakuha na natin ang lagda niya sa mga papeles ng lupa sa probinsya, maaari mo na siyang itapon kahit saan mo gusto. Ang mahalaga ay makuha natin ang bahay na yon para maibigay mo kay Valeria bilang garantiya sa bagong kontrata. Tumigil ang kamay ni Serafina sa pagpunasan. Ang putik sa sahig ay tila lumipat sa kanyang puso. Kasing itim at kasing dumi ng balak ng kanyang pamilya. Ang bahay sa probinsya, ang bahay ng kanyang lolo at lola, ang tanging alaala ng kanyang kabataan na akala niya ay nawala na dahil sa utang. Hindi pala ito kinuha ng bangko. Naroon pa ito. At ngayon ay pinaplano nilang ibigay sa babaeng kaliligaya lamang ng kanyang asawa sa gitna ng ulan. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito galit, kundi isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Sila ang naging pamilya niya, ngunit siya pala ang kanilang naging biktima.
habang ang huling patak ng ulan mula sa kanyang buhok ay nahuhulog sa sahig. Isang desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Kasing talim ng karayom na dati ay tanging gamit lamang niya sa paglikha ng kagandahan. Huwad, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na binalot sa ginto. Ang mga salitang ito ay tila mga bubog na umiikot sa isipan ni Serafina habang nakatitig siya sa isang asul na folder na nakatago sa ilalim ng mga lumang dyaryo sa loob ng opisina ni Jerome. Bilang bahagi ng kanyang gabi-gabing parusa, inutusan siya ni Donna Isadora na ayusin ang mga kalat ng kanyang asawa. Habang ang ibang asawa ay natutulog na ng mahimbing, siya ay narito. Naglilinis ng silid ng lalaking kani-kanina lang, ay itinaboy siya sa gitna ng ulan. Nanginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng desk lamp, nakita niya ang isang dokumentong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang deed of absolute sale para sa kanilang lumang bahay at lupa sa Batangas. Ang tahanang itinayo ng kanyang lolo, ang lugar kung saan natutunan ng kanyang ama ang sining ng pananahi, at ang tanging piraso ng lupa na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pirma sa ibaba ng dokumento. Serafina Alcantara Villaluz. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkakakilanlan ay naroon. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi niya kailanman hinawakan ang panulat para sa dokumentong ito. Ang bawat kurba ng letra, ang bawat tuldok, ay isang perpektong panggagaya. Si Jerome, ang kanyang asawa, ang kumuha ng kanyang pagkatao at ipinagbili ito ng walang pasabi. Sa isang iglap, tila gumuho ang lahat ng pader na nagpoprotekta sa kanyang alaala. Naalala niya ang sinabi ni Jerome 3 taon na ang nakalilipas na kinuha na raw ng bangko ang bahay dahil sa hindi nabayarang utang ng kanyang ama. Umiyak siya noon, naniwala, at lalong nabaon sa utang na loob kay Jerome dahil ito raw ang sumalo sa lahat ng iba pang gastusin. Ngayon, napagtanto niya na ang lahat ng yon ay isang masamang panaginip na dinesenyo ni Jerome upang gawin siyang bilanggo. Ang bahay na akala niya ay nawala na ay ginamit pala ni Jerome bilang collateral, at ngayon ay ililipat na ang pagmamay-ari sa pangalan ni Valeria. Naramdaman ni Serafina ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit walang luhang lumabas. Ang kanyang tuyot na mga mata ay nakatitig sa petsa ng dokumento. Ginawa nila ito noong mismong araw na pumanaw ang kanyang ama. Habang siya ay nagluluksa at naghahanda para sa libing, ang kanyang asawa ay abala sa paggawa ng paraan kung paano siya nanakawan ng kinabukasan. Ang bawat tahi ng pag-ibig na inalay niya para sa pamilyang ito ay tila mabilis na nagkakalas. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang hangin sa loob ng opisina ay tila nauubos. Nilapitan niya ang bintana, sinusubukang huminga, ngunit ang nakikita lamang niya sa labas ay ang sarili niyang aninag sa salamin. Isang babaeng kupas ang duster, pagod ang mga mata, at tila isang anino na lamang sa sarili niyang bahay. Biglang narinig ni Serafina ang pagtunog ng isang mensahe sa tablet na naiwan ni Jerome sa ibabaw ng mesa. Hindi siya mahilig makialam sa gamit ng asawa, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kamay ay tila may sariling isip. Binuksan niya ang screen, isang larawan ang bumungad sa kanya, isang larawan ng isang magandang mansyon, ang kanyang bahay sa probinsya, na ngayon ay may mga bagong kurtina at pinalilibutan ng mga mamahaling halaman. Ang mensahe mula kay Valeria ay kasing talim ng isang kutsilyo. Darling, ang ganda na ng bagong bahay natin. Hindi ko akalain na ang isang lumang bodega ay pwedeng maging palasyo. Kailan mo ba dadalhin dito ang gasolinahan mo para makita niya kung paano mag-alaga ng ari-arian ang isang tunay na may-ari? Napahawak si Serafina sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang bawat salita ay tila isang sampal
na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal, ang kanyang nakaraan, lahat ay ginagawang katatawanan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang boses sa loob niya ang nagsimulang bumulong. Hindi na ito ang boses ng isang martir na asawa. Ito ay boses ng isang anak na naninakawan, ng isang ina na kailangang protektahan ang bukas ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang itinupi ang dokumento at isinilid ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Eksaktong pagtalikod niya, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Jerome, maluwag na ang kurbata at amoy alak. May dalang baso ng whiskey. Nakatingin siya kay Serafina nang may mapang-uyam ng ngiti. Bakit ka pagising, Serafina? Tapos ka na bang maglinis? O baka naman sinusubukan mo na namang maging bida sa sarili mong drama? Tanong ni Jerome habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi sumagot si Serafina. Tiningnan niya lang ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, wala na siyang nakitang anuman, kundi isang estranghero. Ang gunting ay hindi lamang ginagamit para pumutol ng tela. Ginagamit din ito para alisin ang mga bahaging wala ng silbi sa isang obra. Ang mga salitang iyon ay tila isang bulong mula sa nakaraan habang naglalakad si Serafina sa madilim na pasilyo ng lumang gusali, kung saan matatagpuan ang saradong patahian ng kanyang ama. Bitbit ang kanyang anak, na mahimbing nang natutulog, tumakas siya sa mansyon ng mga Villaluz sa gitna ng gabi. Kailangan niya ng hininga. Kailangan niya ng lugar na hindi amoy pagtataksil at panunumbat. Ang amoy ng alikabok, lumang tisa, at tuyong tela ang sumalubong sa kanya nang buksan niya ang kinakalawang na pinto. Sa gitna ng silid, kung saan tumatama ang manipis na liwanag ng buwan mula sa bintana, nakatayo ang lumang makinang panahi ng kanyang ama, ang kanyang tanging kanlungan. Ngunit laking gulat niya nang makitang may isang anino ng lalaki na nakatayo malapit sa bintana. Tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa labas. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ang nangangatal na tanong ni Serafina habang lalong hinihigpitan ang yakap sa kanyang anak. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Hindi siya mukhang magnanakaw. Ang kanyang tindig ay maayos, nakasuot ng isang simpleng polo na may bahid ng pintura at alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na katahimikan na tila nakakaintindi sa lahat ng uri ng sakit. Ako si Elias. Maikli niyang sagot. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ako ang arkitektong inupahan para suriin ang gusaling ito. Balita ko, kukunin na raw ito ng mga bagong may-ari para gawing isang mamahaling boutique. Naramdaman ni Serafina ang pagkirot ng kanyang dibdib. Kahit ang huling alaala ng kanyang ama ay balak na ring nakawin ni Jerome. Lumapit si Elias sa mesa, kung saan nakapatong ang isang malaking gunting na tila kinalawang na sa panahon. Kinuha niya ito at inilahad kay Serafina. Ang mga bagay na sira ay hindi laging itinatapon, Serafina. Minsan, kailangan lang silang i-restore. Pero para magawa iyon, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na putulin ang mga bahaging hindi na kayang ayusin. Wika ni Elias, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae. Kinuha ni Serafina ang gunting. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kanyang palad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa takot. Naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan ng kanyang pamilya sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa dilim. Lumingon si Elias at tila may napansin sa buhok ni Serafina. Hindi siya lumapit ng labis upang hindi ito mabigla. Sa halip ay dahan-dahan niyang inabot ang isang hibla ng sinulid na sumabit sa buhok ng babae mula sa pagkakayakap nito sa kanyang anak. May naiwang alaala sa buhok mo, malambot niyang sabi habang ipinapakita ang puting sinulid.
Ang kanyang daliri ay bahagyang dumapo sa balikat ni Serafina. Isang haplos na walang mali siya, ngunit puno ng pagkilala sa pagkatao nito. Para kay Serafina, ang maliit na kilos na yon ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng mamahaling alahas na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Jerome. Ito ang pakiramdam ng respetong matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng malakas na busina ng sasakyan sa labas. Ang mga ilaw ng isang pamilyar na kotse ay tumama sa mga dingding ng lumang patahian. Ang puso ni Serafina ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan nang makita niya ang kanyang asawa na bumababa mula sa sasakyan. Hindi nag-iisa si Jerome. Kasunod niya ang dalawang lalaking naka-uniforme ng puti. May dalang mga dokumento at isang tila. Mahabang tela na panggapos. Ang mukha ni Jerome ay hindi na bakas ng pagmamahal, kundi ng isang hayop na handang manila upang maprotektahan ang kanyang mga kasinungalingan. "Serafina! Alam kong narito ka!" Sigaw ni Jerome, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong gusali. "Masyado nang malala ang sakit mo sa isip. Kailangan mo nang magpahinga sa isang lugar kung saan hindi mo na kami magagambala," pa ni Valeria. Napatingin si Serafina kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Sa likod ni Jerome, nakita niya ang ambulansya na naghihintay, ang kulungan na dinesenyo para sa kanya upang tuluyan siyang mabura sa mundo. "Pirmanan mo na ang mga dokumentong ito, Serafina. Mas makakabuti sa iyo ang magpahinga sa loob ng isang tahimik na silid kaysa magpaggala-gala rito sa gitna ng gabi na parang isang baliw na nawawala sa sarili." Ang boses ni Jerome ay kasing talim ng mga makinang ginagamit sa ospital. Walang emosyon at puno ng awtoridad na mapanira. Sa likod niya, ang dalawang lalaking naka-uniforme ng puti ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga anino ay tila mga higanteng gagamba na handang bumalot sa liwanag ni Serafina. Hawak nila ang isang mahabang puting tela, isang straight jacket, na dinesenyo para ikulong ang sinumang magtatangkang lumaban. Sa gitna ng lumang patahian, kung saan ang amoy ng alikabok at gunita ng kanyang ama ay nagbibigay sana sa kanya ng lakas, naramdaman ni Serafina ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay narito ngayon upang ituring siyang isang basura na kailangang itago sa madilim na sulok ng isang institusyon. Ang kanyang puso ay tila isang telang pinunit ng walang pasabi. Bawat hibla ay nagkakalas, bawat tahi ay bumibigay. Naramdaman ni Serafina ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila isang ibong nakakulong sa isang masikip na hawla. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na nakasandal sa kanyang balikat. Walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay binalot na ng kadiliman. Ang bawat tibok ng puso ng bata ay tila isang paalala. Huwag kang bibigay, huwag kang mawawala. Haharang sana si Elias sa harap ni Serafina. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit, ngunit hinawakan ni Serafina ang kanyang braso. Isang tingin ang ipinasa niya sa arkitekto. Isang tingin na puno ng pait, ngunit may kalakip na plano. Alam ni Serafina na kung lalaban sila ng marahas, lalong papabor ang sitwasyon kay Jerome. Gagamitin ni Jerome ang kaguluhan para patunayan na siya nga ay delikado at baliw. Dahan-dahang binitawan ni Serafina ang gunting ng kanyang ama. Ang lagapak ng bakal sa sahig ay tila tunog ng isang sumusukong sundalo. Lumuhod siya sa harap ni Jerome. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa galit ay naging puno ito ng pagsusumamo at pagkukunwari. "Jerome, patawarin mo ako." Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang humihingi ng tawad. "Tama ka. Siguro nga ay pagod lang ako. Masyado lang akong naging emosyonal dahil sa anibersaryo natin. Hindi ko na kailangang pumunta sa ospital.
Magiging mabuti na akong asawa. Susunod na ako sa lahat ng gusto niyo ni Mama. Isang mapanguyam na tawa ang lumabas sa mga labi ni Jerome. Tumingin siya sa mga lalaking kasama niya at sinenyasan ang mga ito na tumigil muna. Nilapitan niya si Serafina, hinawakan ang baba nito ng mahigpit at tiningnan ng malalim ang mga mata ng asawa. Ganyan dapat, Serafina. Ang isang gasolinahan ay dapat laging handang magsilbi, hindi nagre-rebelde. Bulong ni Jerome bago binitiwan ang kanyang mukha ng may pandidiri. Umuwi na tayo. Pero tandaan mo, isang maling galaw mo lang, itutuloy ko ang pagpapadala sa iyo sa mental hospital. At sa pagkakataong yon, kahit ang anak mo ay hindi mo na makikita kailanman. Sa buong biyahe pa uwi, nanatiling tahimik si Serafina. Sa loob ng mansyon ng mga Villaluz, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Nagsilbi siya ng hapunan para kay Donna Isadora na walang imik. Tinitiis ang mga masasakit na salita ng matanda tungkol sa kanyang pagkabaliw. Ngunit sa ilalim ng kanyang maamong anyo, ang isipan ni Serafina ay tila isang makinang mabilis na tumatahi ng isang bagong plano. Nang malalim na ang gabi at ang mansyon ay nababalot na ng katahimikan, dahan-dahang lumabas si Serafina sa kanyang silid. Alam niyang nasa loob ng library si Jerome. Malamang ay lasing na naman pagkatapos ng kanilang pagdiriwang. Bit-bit ang kanyang kaba. Pumasok siya sa silid ni Donna Isadora habang ang matanda ay mahimbing na natutulog. Habang naghahanap siya ng kahit anong dokumento na magagamit niya, isang maliit na vault sa likod ng malaking painting ang bahagyang nakabukas. Doon, sa loob ng vault, nakakita si Serafina ng isang itim na ledger. Sa bawat pahina, nakasulat ang mga transaksyon na hindi niya inaasahan. Ang mga pirma ni Jerome ay nakakalat sa mga withdrawal slips mula sa personal na bank account ni Donna Isadora Gara. Mga halagang umaabot ng milyon-milyong piso na hindi alam ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Hindi lamang siya ang ninanakawan ni Jerome. Ang sarili nitong ina, ang babaeng sumasamba sa kanya, ay unti-unti na ring pinapatay sa pananalapi ng sariling anak. Ang pera ay dumadaloy sa isang lihim na account sa ilalim ng pangalan ni Valeria. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina sa gitna ng dilim. Ang tahi ay nagsisimula ng mabuhay. Ang tanong ay, sino ang unang masasugatan kapag ang sinulid ay biglang hinila? Ang bawat tahi ay may kwento. Ngunit ang kwento mo, Serafina, ay hindi rito dapat magtapos sa ilalim ng mga paanan ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang boses ni Elias ay tila isang malumanay na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga sugat ng kaluluwa ni Serafina. Sa loob ng ilang araw, naging eksperto si Serafina sa sining ng pagkukunwari. Sa loob ng mansyon ng mga Villaluz, siya ang asawang walang kibo, ang manugang na laging nakayuko, at ang gasolinahan na tila nawalan na ng ningas. Ngunit sa tuwing may pagkakataon, lalo na kapag abala si Jerome sa kanyang mga business meeting, kasama si Valeria, nagtutungo si Serafina sa lihim na tagpuan nila ni Elias, isang maliit na studio sa itaas ng isang lumang gusali sa Escolta. Doon, sa gitna ng amoy ng luma at bagong tela, inilatag ni Elias sa harap ni Serafina ang isang napakagandang tela ng sutla. Ito ay kulay ginto, ngunit may mga bahagi itong punit at kupas na sa panahon. Ito ang royal silk na kailangang i-restore para sa isang mahalagang kliyente. Isang bagay na tanging ang mga kamay lamang na may sapat na pasensya at pagmamahal ang makakagawa. Ito ang proyekto natin, wika ni Elias habang pinagmamasdan ng mga kamay ni Serafina na dahan-dahang humahawak sa tela. Gusto kong buhayin mo ang ganda nito, gaya ng pagbuhay mo sa sarili mong dangal. Kapag natapos mo ito, hindi na lang ito basta tela. Ito ang magiging susi mo sa kalayaan. Naramdaman ni Serafina ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga kamay
ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng mansyon. Ngunit nang mahawakan niya ang karayom, tila bumalik ang lahat ng kanyang lakas. Sa bawat tusok ng karayom, sa bawat paghila ng sinulid, inilalabas niya ang lahat ng pait, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pangarap na matagal nang ibinao ni Jerome. Habang nagtatrabaho si Serafina, nananatili si Elias sa tabi niya, hindi upang mag-utos, kundi upang maging katuwang. Minsan, inaabutan siya nito ng mainit na kape o kaya naman ay tinititigan lamang ang kanyang bawat galaw ng may paghanga. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Serafina na siya ay isang tao muli, isang alagad ng sining, hindi isang basahan. Bakit mo ito ginagawa, Elias? Tanong ni Serafina habang maingat na tinatahi ang isang punit na bahagi ng sutla. Bakit mo tinutulungan ang isang babaeng tila itinapon na ng sariling mundo? Tumayo si Elias at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang kanyang anino ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng silid. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng isang vililelus, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pait na matagal nang kinikimkim. Ang pamilya ni Jerome, kinuha nila ang kumpanya ng tatay ko sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon nyo ngayon, dati iyong pagmamay-ari ng mga ninuno ko. Hindi ka lang nag-iisa sa laban na ito, Serafina. Ang bawat tagumpay mo ay tagumpay din ng katarungang matagal nang ipinagkait sa amin. Nagulat si Serafina. Ang misteryong bumabalot kay Elias ay dahan-dahang nagkakaroon ng anyo. Ang arkitektong ito ay hindi lamang isang estranghero na nagkataong dumaan. Siya ay isang sugatang mandirigma na nakahanap ng kakampi sa isang tulad niya. Gusto kong gamitin mo ang talentong ito para pumasok sa kanilang mundo, pagpapatuloy ni Elias habang humaharap muli sa kanya. May gaganaping malaking pagtitipon ang mga elite ng Manila sa susunod na buwan. Magiging nandoon si Jerome at Valeria. Gusto kong ikaw ang maging sentro ng atensyon, Serafina. Hindi bilang asawa ni Jerome, kundi bilang ang misteryosong designer na lilikha ng pinakamahalagang kasuotan sa gabing iyon. Naramdaman ni Serafina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na ang simula. Ang bawat tahi ay hindi na lamang para sa tela, kundi para sa isang bitag na dahan-dahang uubos sa mga vilaluz. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang biglang tumunog ang telepono ni Serafina. Isang tawag mula sa mansyon. Ang boses ni Donna Isadora ay umaaling-awngaw, puno ng galit at hinala. Serafina, nasaan ka na namang babae ka? Bakit wala ka sa kusina? At bakit nawawala ang susi ng aking vault? Kung akala mo ay makakatakas ka sa akin, nagkakamali ka. Napatayo si Serafina, ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang ledger, ang itim na ledger na naglalaman ng mga ebidensya ng pagnanakaw ni Jerome ay itinatago niya sa loob ng una ng kanyang anak. Mukhang may nakapansin sa kanyang pagkilos. Nasaan ang susi? Serafina, huwag mong sabihing pati ang mga huling yaman ng pamilyang ito ay ninanakawan mo na matapos ka naming kupkupin mula sa putikan. Ang boses ni Donna Isadora ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, kasing tulis ng mga bubog na nagkalat sa sahig. Pagpasok pa lamang ni Serafina, hinihingal at basang-basa ang likod sa pawis mula sa pagmamadali, ay sinalubong na siya ng nanunuring tingin ng matanda. Hawak ni Isadora ang isang tungkod na itinatauktok niya sa sahig nang may matinding pait, habang ang kanyang muka ay namumula sa galit. Hindi kaagad sumagot si Serafina. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bag, kung saan nakatago ang itim na ledger na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Jerome. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit pinilit niyang panatilihing malamig ang kanyang ekspresyon. Ito ang sining ng pagkukunwari
na natutunan niya sa ilalim ng lupit ng mga Villaluz. Wala po sa akin ang susi, Mama. Mahinahong sagot ni Serafina habang dahan-dahang lumalapit at yumuyuko bilang tanda ng paggalang na alam niyang gusto ng matanda. Kakalabas ko lang po para bumili ng mga kailangang gamot para sa anak ko. Baka po naiwan niyo lang sa inyong silid o baka naman may ibang kumuha. Anong ibig mong sabihin na may magnanakaw sa loob ng pamamahay na ito? Singhal ni Isadora. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Valeria. Suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan habang may hawak na baso ng alak. Baka naman tama ang gasolinahan mo, Isadora? Wika ni Valeria nang may mapang-uyam na ngiti. Masyado ka na kasing makalimutin o baka naman ayaw mo lang aminin na ang mga lihim na itinatago mo sa vault na yon ay nagsisimula na ring mabulok. Nagulat si Serafina sa tensyong namamagitan sa dalawang babae. Sa loob ng ilang linggo, akala niya ay magkakampi ang dalawa. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang mga lamat sa kanilang alyansa. Ang kasakiman ay walang pinipiling kaibigan. Dahan-dahang nagtungo si Serafina sa kusina upang magtimpla ng tsaa. Sa likod ng pintuan, inihanda niya ang kanyang cellphone upang i-record ang usapan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit ang isiping ito, ang magiging sandata niya para sa kalayaan, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Valeria. Sigaw ni Isadora, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot at galit. Tandaan mo, alam ko kung saan galing ang perang ginamit mo para sa negosyo mo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. At huwag mo ring kalilimutan, Isadora, bulyaw ni Valeria habang inilalapit ang kanyang mukha sa matanda, na alam ko ang ginawa niyo ni Jerome sa mga pondo ng foundation. Alam ko kung paano niyo nilinis ang pangalan niyo gamit ang dugo ng mga taong niloko niyo. Isang salita ko lang sa media, maglalaho ang lahat ng dangal na ipinagmamalaki mo. Sa kusina, napatigil si Serafina sa pagbuhos ng mainit na tubig. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa kanyang pandinig. Ang foundation na ipinagmamalaki ni Isadora bilang kawanggawa ay isa palang mekanismo para sa maruming pera. At si Jerome, ang kanyang asawa, ay mas malalim pa ang kinalaman kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahang lumabas si Serafina bitbit ang tsa. Ipinatong niya ang tasa sa harap ni Isadora nang may malambot na galaw. Sa gitna ng sigawan at bulyawan, nanatili siyang tahimik, tila isang aninong walang pakiramdam. Ngunit sa loob niya, isang mapait na tagumpay ang kanyang nararamdaman. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali, kung saan ang mga kaaway niya ay unti-unting kinakain ng isa't isa habang siya ay nagsisilbing tagapagmasid lamang. Ang bawat mura ni Valeria at ang bawat hikbi ng takot ni Isadora ay tila musika sa kanyang pandinig. Pinagmasdan niya ang mukha ni Isadora, ang babaeng minsang nagpatayo sa kanya sa ilalim ng ulan, na ngayon ay nanginginig sa harap ng babaeng pinili ng kanyang sariling anak. Eksaktong pagdating ni Jerome, ang tensyon ay lalong uminit. Nakita ni Jerome ang kanyang ina na umiiyak at si Valeria na galit na galit. Nalilito siya kung sino ang kakapitan, kung sino ang paniniwalaan. Ano bang nangyayari rito? Tanong ni Jerome. Ang kanyang boses ay puno ng stress at pagod. Ang babaeng ito, Jerome! Turo ni Isadora kay Valeria. Binabantaan niya ako. Sinasabi niyang isusumbong niya tayo sa mga otoridad. Tumingin si Jerome kay Valeria. At pagkatapos ay kay Serafina na tahimik na nakatayo sa sulok. Isang mapanganib na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa pagkakataong yun, lumapit si Valeria kay Jerome at may ibinulong na nagpabago sa anyo ng lalaki. Ang mukha ni Jerome ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay napako sa bag na hawak ni Serafina. Serafina, ibigay mo sa akin ang bag mo. Ngayon din, utos ni Jerome sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Ibigay mo sa akin ang bag na yan, Serafina,
Huwag mo akong ubusan ng pasensya. Ang boses ni Jerome ay gumaralgal sa galit. Isang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Serafina sa kilig. Ngunit ngayon ay nagpaparamdam sa kanya ng kuryente ng takot na dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa papalapit sa kanya ay tila tunog ng malalakas na yabag ng isang mandirigma na handang pumatay para sa kanyang lihim. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ni Jerome ay humahalo sa amoy ng takot na nagsisimulang bumalot sa silid. Naramdaman ni Serafina ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang hinihigpitan ang kapit sa strap ng kanyang bag. Sa loob niyon ang itim na ledger, ang tanging alas niya laban sa panloloko ni Jerome sa sarili nitong ina, ay tila nagiging kasing bigat ng isang sako ng semento. Kung makuha ito ni Jerome, hindi lamang ang ebidensya ang mawawala sa kanya. Baka ito na rin ang maging huling gabi ng kanyang buhay sa loob ng mansyong ito. Jerome, ano ba? Mga gamit lang ito ng anak mo. Ang nanginginig na sagot ni Serafina habang dahan-dahang umaatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na dingding sa kanyang likuran. May mga gamot at maruming damit lang dito. Bakit mo ba pinipilit? Huwag mo akong lokohin! Bulyaw ni Jerome, at sa isang mabilis na galaw ay hinablot niya ang braso ni Serafina. Ang hapdi ng pagkakahawak niya ay tila isang bakal na nagbabaga, sapat na upang mapadaing ang babae sa sakit. Nakita kita, Serafina. Nakita kitang lumabas sa silid ni Mama kanina. Alam ko kung anong hinahanap mo. Ibigay mo sa akin ang bag o hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo sa harap ng mga bisita natin. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Valeria mula sa sofa. May hawak na baso ng alak at nakangiti ng may katusuhan. Ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay tila nagdiriwang sa paghihirap ni Serafina. Oh, Jerome, hayaan mo na siya. Udyok ni Valeria. Ang boses ay malambot ngunit puno ng lason. Baka naman may itinatago siyang love letter mula sa arkitektong laging kasama niya sa eskolta. Diba, Serafina? Akala mo ba ay hindi namin alam ang pagtakas mo tuwing hapon? Ang mga salita ni Valeria ay tila isang kidlat na tumama sa silid. Napalingon si Jerome kay Serafina. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding selos at galit. Ang hinala ay naging isang apoy na mabilis na tumupok sa anumang natitirang pasensya ng lalaki. May lalaki ka? Bulong ni Jerome. Ang kanyang boses ay naging mas mapanganib dahil sa sobrang katahimikan. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, isang basahan na naging prinsesa dahil sa akin, maghahanap ng iba. Bago pa makasagot si Serafina, malakas na binuksan ni Jerome ang bag. Nagkalat sa sahig ang mga bote ng gatas, lampin, at isang maliit na laruan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, walang itim na ledger. Nanlaki ang mga mata ni Valeria at si Jerome ay natigilan. Ang bag ay walang kahit anong dokumento. Sariwa pa sa isipan ni Serafina ang ginawa niya bago siya pumasok sa mansyon. Naalala niya ang pakiramdam ng pagdulas ng ledger sa loob ng luma at punit na lining ng stroller ng kanyang anak na naiwan sa garahe. Ang kanyang instinto bilang isang ina at isang asawang matagal nang nasasaktan ang nagligtas sa kanya sa pagkakataong iyon. Wala rito, utal ni Jerome habang tinitingnan ang mga kalat sa sahig. Sinabi ko na sa'yo, Jerome, wika ni Serafina. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pait. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay tila mga kristal na hindi na kayang basagin. Ang tanging itinatago ko rito ay ang mga labi ng pamilyang sinira mo. Kung ang tingin mo sa akin ay isang magnanakaw o isang taksil, baka kailangan mong tumingin sa salamin. Isang malakas na sampal ang dapat sana ay dadapo sa mukha ni Serafina. Ngunit bago pa man maitaas ni Jerome ang kanyang kamay, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown number. Dahil sa galit,
Sinagot ni Jerome ang tawag. Sino ito? Huwag mo akong istorbohin ngayon. Isang boses mula sa kabilang linya na alam ni Serafina na kay Elias ang nagsalita ng malakas na sapat upang marinig sa buong silid. Mr. Villaluz, ako ang kinatawan ng Heritage Trust Fund. Hawak namin ang mga dokumento ng iyong huling transaksyon sa Batangas. May mga discrepancy sa iyong mga pirma at kailangan mo itong ipaliwanag sa loob ng 30 minuto kung ayaw mong kanselahin namin ang iyong bidding para sa bukas. Ang mukha ni Jerome ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ni Serafina ay dahan-dahang lumuwag. Ang takot na kanina ay nasa mga mata ni Serafina ay lumipat na sa kanya. Ang kompetisyon sa negosyo, ang kanyang tanging paraan para bayaran ang mga utang niya kay Valeria ay nasa panganib. Kailangan kong umalis. Mabilis na sabi ni Jerome, hindi na tinitingnan ng asawa o ang kanyang ina. Patakbo siyang lumabas ng mansyon habang si Valeria ay sumunod nang may halong inis at kaba. Naiwan si Serafina sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga kalat ng kanyang buhay. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga gamit ng kanyang anak. Ang bawat pagpulot niya sa lampin at laruan ay tila isang panata sa kanyang sarili. Ang bitag ay nailatag na. Ang pain ay kinagat na. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nanatili sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang larong ito bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Walang kwenta ka, Jerome. Akala ko ba ikaw ang hari ng kalsada? Pero isa ka lang palang basyong wala ng laman. Ang boses ni Valeria ay kasing talim ng basag na kristal, hihiwa sa anumang natitirang dangal ni Jerome. Sa loob ng madilim na garahe ng mansyon, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatama sa mga mamahaling sasakyan, tumambad ang katotohanan. Pagbalik ni Jerome mula sa meeting na wala naman palang katotohanan, nalaman niyang ang Heritage Trust Fund ay hindi kailanman nagpadala ng kinatawan. Isang laro lamang ang lahat, isang laro na nagpukaw sa kanyang matinding takot. Nakaluhod si Jerome sa harap ng kanyang sasakyan, hinihingal, habang si Valeria ay nakatayo sa kanyang harap. Ang mukha ay puno ng pandidiri. Ang babaeng dati ay halos sumamba sa kanyang yaman, ay ngayon ay nakatingin sa kanya na tila siya ay isang maruming basahan. Akala ko ay matalino ka, Jerome. Akala ko ay hawak mo ang lahat. Pagpapatuloy ni Valeria, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero ngayon, nalaman kong ang kumpanya mo ay nakasandal na lang sa mga pekeng dokumento. Paano mo ako mabibigyan ng buhay na nararapat sa akin kung ikaw mismo ay isang gasolinahan na paubos na ang krudo? Wala kang pinagkaiba sa asawa mo. Pareho kayong nakakaawa. Sa kabilang panig ng garahe, sa likod ng malalaking haligi, nakatayo si Serafina. Hawak niya ang hawakan ng lumang stroller ng kanyang anak. Ramdam niya ang kapal ng itim na ledger na nakatago sa loob ng punit na lining nito. Isang tahimik na tagumpay ang gumuguhit sa kanyang puso habang pinapanood ang kanyang asawa na hinihiya ng mismong babaeng pinili nito. Ang mabilog na patak ng tubig mula sa tumutulong gripo ay lumilikha ng isang mabagal na ritmo sa katahimikan. Tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga Villaluz. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang biglang may dumating na isa pang anino. Si Elias. Nag-aalala siya para kay Serafina kaya hindi siya nakatiis na hindi sumunod. Nang makita ni Elias si Serafina na nanginginig sa dilim, dahan-dahan siyang lumapit at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Isang simpleng kilos ng proteksyon at pagdamay. Serafina, kailangan na nating umalis. Bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Sa kasamaang palad, ang kislap ng relo ni Elias ay tumama sa ilaw ng garahe. Lumingon si Jerome at nanlaki ang mga mata nang makita ang kanyang asawa na kasama ang ibang lalaki. Ang selos na hinaluan ng kahihiyan ay naging isang mapanganib na kombinasyon. Sinasabi ko na nga ba? Sigaw ni Jerome habang pilit na tumatayo.
kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kaya mo ako niloloko. Kaya mo ako ginagawa ng kwento dahil may kasama kang iba. Serafina, asawa kita. Pag-aari kita. Mabilis na lumapit si Jerome. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng puot. Hindi siya kay Valeria nakatingin, kundi sa kamay ni Elias na nasa balikat ni Serafina. Ang kanyang pagkatao na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila isang sugatang hayop na handang manakit ng kahit sino upang maibalik ang kanyang ego. Huwag mong hahawakan ang asawa ko, bulyaw ni Jerome kay Elias. Ngunit bago pa makalapit si Jerome, humarang si Elias sa harap ni Serafina. Hindi siya pag-aari ng kahit sino, Jerome. Ang malamig na sagot ni Elias. At lalong hindi mo siya deserve pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Jerome. Bigla siyang tumigil at ang kanyang tingin ay napunta sa stroller na hawak ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang madilim na plano. Alam ni Jerome na ang tanging paraan para saktan si Serafina ay ang kunin ang pinakamahalaga sa kanya. Gusto mong umalis kasama ang lalaking ito? Sige, umalis ka. Wika ni Jerome. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, ngunit puno ng panganib. Pero tandaan mo ito, Serafina. Ang anak natin, hindi siya aalis sa bahay na ito. Kung lalabas ka sa pintuang yan, hinding-hindi mo na siya makikita kailanman. Ibabalik ko siya sa probinsya, sa bahay na sinasabi mong sayo, at doon ko siya palalakihin sa piling ni Valeria. Nanlamig ang buong katawan ni Serafina. Ang hawak niya sa stroller ay lalong humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang hangin sa garahe ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng isang darating na sakuna. Hindi mo magagawa yan, Jerome. Utal ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng takot. Subukan mo ako. Hamon ni Jerome habang dahan-dahang lumalapit sa stroller at hinahawakan ang hawakan nito, pilit na inaagaw mula sa mga kamay ni Serafina. Pumili ka. Ang kalayaan mo o ang anak mo. Ibigay mo sa akin ang bata, Jerome. Parang awa mo na. Huwag mong idamay ang anak natin sa kasakiman mo. Ang sigaw ni Serafina ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng lumang bahay sa Batangas. Ang tahanang ito na dati ay puno ng amoy ng bagong tahi na tela at halakhak ng kanyang ama ay tila naging isang malaking puntod sa gitna ng gabi. Ang mga bintanang kapis ay naglalabas ng malulungkot na anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Jerome, magulo ang buhok at namumula ang mga mata, habang mahigpit na hawak ang kanilang anak na natatakot at umiiyak. Walang pakialam si Jerome sa paghikbi ng bata. Ang tanging nakikita niya ay ang mga dokumentong nakapatong sa lumang mesa ng pananahi, ang mga papel na magbibigay sa kanya ng karapatan sa kwidisan, Heritage Trust Fund, na tanging si Serafina lamang ang may kapangyarihang magbukas. Ito na ang huling barahan niya upang mabayaran ang mga utang na sumasakal sa kanyang leeg at upang hindi siya iwan ni Valeria. Pirmanan mo ito, Serafina. Isang lagda mo lang at ibibigay ko sa iyo ang bata. Asik ni Jerome, ang boses ay puno ng desperasyon. Akala mo ba ay hindi ko alam? Hawak mo ang titulo ng lupang ito. Ninakaw mo sa amin ang pagkakataong kumita. Pirmanan mo ito o hinding-hindi mo na mayayakap ang anak mo. Naramdaman ni Serafina ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat iyak ng kanyang anak ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa sulok kung saan dati ay nakaupo ang kanyang ama, sa dingding na may mga marka ng kanyang paglaki. Ang bawat bahagi ng bahay na ito ay sumisigaw ng dangal, isang dangal na pilit na niyuyurakan ng lalaking pinakasalan niya. Dahan-dahang lumapit si Serafina sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng ballpen. Tiningnan niya ang kanyang anak na ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Sa sandaling iyon,
Ang takot ni Serafina ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Naalala niya ang sinabi ni Elias, ang mga sira ay kailangang i-restore, pero ang mga bulok ay kailangang putulin. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang pinakamalaking takot, naramdaman niya ang espiritu ng kanyang ama sa loob ng silid. Hindi siya ang gasolinahan na sinasabi ni Jerome. Siya ang may-ari ng tahanang ito. Siya ang reyna ng kanyang sariling buhay. Jerome, gagawin ko ang gusto mo. Bulong ni Serafina. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pero tandaan mo ito, ang perang makukuha mo ay hindi makakabili ng kapatawaran. Sa oras na pirmanan ko ito, wala na tayong anumang ugnayan. Patay ka na sa buhay naming mag-ina. Habang dahan-dahang ibinababa ni Serafina ang panulat sa papel, biglang narinig ang malalakas na yabag ng mga paa mula sa labas ng bahay. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay tumama sa mga bintana, nagbibigay ng asul at pulang kulay sa madilim na silid. Pumasok si Elias kasama ang mga otoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Bitawan mo ang bata, Jerome! Sigaw ni Elias habang ang mga pulis ay dahan-dahang nakapalibot. Tapos na ang laro mo. Hawak na namin ang mga ebidensya ng pagkidnap at pagpeke mo ng mga dokumento. Nagulantang si Jerome. Ang kanyang pagkakahawak sa bata ay lumuwag dahil sa gulat. Sa isang iglap, tila isang leon na sumugod si Serafina at hinablot ang kanyang anak mula sa mga bisig ng asawa. Niyakap niya ang bata ng buong higpit. Ang kanyang katawan ay naging kalasag laban sa anumang panganib. Ang mga luha ni Serafina ay dumaloy na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Sinubukan ni Jerome na tumakas patungo sa likod na pinto, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang lalaking dati ay napakataas ng tingin sa sarili, ay ngayon ay nakadapa sa maruming sahig ng bahay na balak niyang nakawin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinupusasan. Nang ilabas si Jerome ng mga pulis, huminto siya sa harap ni Serafina. Tumingin siya sa kanyang asawa, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita lamang niya sa mga mata ni Serafina ay ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak. Serafina, please! Si Mama, huwag niyo siyang hayaang mabulok. Pagmamakaawa ni Jerome, hindi sumagot si Serafina. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at humarap kay Elias, na ngayon ay nasa tabi na niya. Ang mainit na palad ni Elias ay dumapos sa kanyang balikat, isang tahimik na pangako na tapos na ang gabi ng pagdurusa. Ngunit habang papalayo ang mga sasakyan ng pulis, napansin ni Serafina ang isang anino sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay. Isang babaeng nakatayo, nakasuot ng itim na belo at may hawak na isang sobre. Si Valeria, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako kay Serafina ng may kakaibang mensahe. Sino ang nag-imbita sa isang hamak na mananahi sa bulwagang ito ng mga brilyante? Nakalimutan mo na yata na ang dumi ng kalsada ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong mamahaling pabango, Serapia. Ang boses ni Valeria ay kasing talim ng isang bubog na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng engranding ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati. Nakatayo siya sa gitna ng karamihan, suot ang isang itim na gown na tila sumisimbolo sa kanyang madilim na hangarin, habang may hawak na baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatingin sa pinto kung saan kakarating pa lamang ni Serafina. Sa gilid ni Valeria, si Jerome ay nakatayo ng may pag-aalinlangan. Bagamat nakalabas siya sa kulungan sa pamamagitan ng pansamantalang piyansa, ang kanyang dating tikas ay tila isang telang nagigisa sa init. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Serafina. Sa halip ay nakatitig siya sa nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier na tila nanggugut siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan.
Ngunit ang Serafina na pumasok sa gabing iyon ay hindi ang Serafina na basang-basa sa ulan at itinapon sa gilid ng kalsada. Suot niya ang isang kasuotang siya mismo ang nag-restore, isang modernong Filipiniana na gawa sa gintong sutla na may mga borda ng pinong sinulid na tila mga ugat ng isang matatag na puno. Ang bawat tahi ay isang sining at ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila isang ritmo ng isang pusong muling nabuhay mula sa abo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagtitiis, ngunit ngayon ay puno na ng kapayapaan at autoridad. Sa kanyang tabi, si Elias ay nakatayo bilang kanyang escort. Suot ang isang barong na kasing linis ng kanyang intensyon. Ang presensya ni Elias ay hindi lamang bilang isang proteksyon, kundi bilang isang saksi sa pagbangon ng isang reyna. Naramdaman ni Serafina ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Valeria. Sa loob-loob niya, ang bawat sugat na idinulot ng mga taong ito ay tila muling kumikirot, ngunit pinili niyang huwag ipakita ang anumang kahinaan. Ang kanyang puso ay tila isang makinang mabilis ang pagtakbo, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng estatwa. Valeria, Jerome, ang mahinahong boses ni Serafina ay umalingaw-ngaw, sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid. Ang kagandahan ng isang kasuotan ay wala sa presyo nito, kundi sa dangal ng taong nagsusuot nito. At sa gabing ito, hindi ako narito bilang asawa mo, Jerome, o bilang biktima nyo. Narito ako bilang ang tanging kinatawan ng Heritage Trust Fund, ang may-ari ng lupang inaasahan ninyong magliligtas sa inyong mga utang. Ang bulungan sa paligid ay tila naging isang malakas na agos ng tubig. Ang mga elite ng Manila na dati ay hindi man lang tumitingin kay Serafina ay ngayon ay nakatitig sa kanya ng may paghanga at gulat. Si Donna Isadora na nakaupo sa isang mesa sa malayo ay tila naging isang estatwa sa tindi ng hiya at takot. Ang kanyang paboritong anak, ang kanyang Jerome, ay ngayon ay nakatayo sa harap ng babaeng itinuring nilang basahan na ngayon ay hawak ang kanilang kapalaran. Lumapit si Jerome kay Serafina. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng desperasyon. Serafina, parang awa mo na. Huwag mo itong gawin sa harap ng maraming tao. Pag-usapan natin ito ng pribado. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong para ito sa anak natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Ang salitang mahal mula sa bibig ni Jerome ay tila isang insulto sa lahat ng gabi ng kanyang pag-iyak. Tiningnan niya ang mga kamay ni Jerome, ang mga kamay na dati ay hinahawakan niya ng may tiwala, na ngayon ay tila marumi na sa kanyang paningin. Ang pag-ibig ay hindi isang negosyo na maaari mong bawiin kapag nalulugi ka na, Jerome. Wika ni Serafina. At ang anak natin, hindi siya kailanman magiging dahilan para manatili ako sa isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Sa gabing ito, hindi ko lang binabawi ang aking pangalan. Binabawi ko ang lahat ng ninakaw nyo sa aking pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Serafina ang isang sobre mula sa kanyang bag. Ang sobreng ibinigay sa kanya ni Valeria sa ilalim ng puno ng mangga sa Batangas. Isang lihim na kasunduan na ginawa ni Valeria sa likod ni Jerome. Jerome, baka gusto mong malaman na ang babaeng katabi mo ngayon ay matagal na ring nagbenta sa'yo. Pagpapatuloy ni Serafina habang iniaabot ang dokumento sa kanyang asawa. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng ebidensya ng iyong ilegal na transaksyon kapalit ng kanyang sariling kalayaan. Sa mundong binuo mo sa pagtataksil, Jerome, walang sino man ang tunay na tapat sa'yo. Ang mukha ni Jerome ay naging kasing puti ng papel. Lumingon siya kay Valeria na ngayon ay tila gustong maglaho sa kinatatayuan. Ang pagtataksil sa loob ng pagtataksil ay tila isang malaking pagsabog na wumasak sa huling pag-asa ng mga Villaluz. Sa gitna ng kaguluhan at bulungan, tumalikod si Serafina. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Elias na humawak sa kanyang siko, gabay patungo sa labas ng bulwagan. Habang naglalakad siya papalayo,
Ang bawat hibla ng kanyang gintong gown ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, tila isang bagong balat na nagsasabing tapos na ang panahon ng kanyang pagiging uod. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Donna Isadora. Isang sigaw na puno ng pait, na tila isang huling sumpa bago ang tuluyang pagbagsak. Ang bawat lihim ay parang anay. Unti-unti nitong kinakain ang pundasyon ng inyong bahay hanggang sa wala na kayong matirhan, kundi ang sarili ninyong kahihiyan. Ang boses ni Serafina ay hindi sumisigaw. Ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa malaking screen sa likod ng entablado, kung saan ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ni Jerome sa sarili niyang ina ay isa-isang lumalabas. Ang bawat pirma ni Jerome sa mga withdrawal slip ng account ni Donna Isadora ay tila mga bakas ng maduming paa sa isang malinis na tela. Si Donna Isadora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang mamahaling perlas. Tiningnan niya ang kanyang anak ng may halong panunumbat at matinding sakit. Ang golden boy na kanyang ipinagmamalaki, ang lalaking kanyang kinupkop at pinrotektahan sa lahat ng dumi ng mundo, ang siya palang dahan-dahang pumapatay sa kanyang kinabukasan. Jerome, totoo ba ito? Ang nanginginig na tanong ni Isadora, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang lahat ng perang inilaan ko para sa aking pagtanda. Ang lahat ng yon ay kinuha mo para lang sa babaeng ito? Hindi nakapagsalita si Jerome. Ang kanyang dila ay tila naging semento at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mamahaling suit. Tumingin siya sa paligid, umaasa ng kahit kaunting tulong, ngunit nakita niya ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo na dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila siya ay may nakakahawang sakit. Sa isang mabilis na galaw, tinangka ni Valeria na tumakas mula sa tabi ni Jerome. Kinuha niya ang kanyang bag at sinubukang makalusot sa karamihan, ngunit hinarang siya ng 2 security guard sa may pinto. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang, ay ngayon ay punong-puno ng takot at pagkapahiya. Huwag niyo akong hawakan. Wala akong kinalaman sa mga kalokohan ni Jerome. Sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Siya ang nagpilit sa akin. Siya ang nagnakaw, hindi ako. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Serafina. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Jerome at Valeria. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang kumpol ng barya at basang mga papel na piso. Ang mismong perang itinapon ni Jerome sa kanya noong gabing iyon sa gitna ng ulan. Ito ang kanyang golden moment. Sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng mga taong kailanman ay hindi tumingin sa kanya. Nang may respeto, binitawan ni Serafina ang mga barya sa paanan ni Jerome. Ang tunog ng mga barya sa marmol na sahig ay tila isang kampana ng katarungan. Narito ang bayad ko sa 10 taon ng pagtitiis, Jerome. Wika ni Serafina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat sentimo niyan ay galing sa putikan kung saan mo ako iniwan. Ngayong gabi, ikaw naman ang nararapat na pumulot niyan. Dahil sa dulo ng lahat, Jerome, ikaw ang tunay na naghihikahos, hindi sa pera, kundi sa dangal. Lumapit si Elias sa tabi ni Serafina at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Isang matibay na suporta sa gitna ng bagyong kanyang nilikha. Ang bawat hakbang nila papalayo ay tila isang malaking paglaya, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit kay Jerome upang arestuhin ito sa kasong fraud at falsification of documents. Nakita ni Serafina ang pagbagsak ni Donna Isadora sa kanyang upuan. Ang matanda ay tila nawalan na ng lakas na lumaban. Ang pamilyang Villaluz, na dating tinitingala bilang simbolo ng kapangyarihan, ay ngayon ay isa na lamang gumuhong kastilyo ng buhangin. Tapos na, Serafina, bulong ni Elias habang papalabas sila ng hotel.
Ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa mukha ni Serafina, tila binubura ang huling amoy ng panunumbat at pait. Hindi, Elias, sagot ni Serafina habang nakatingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ngayon pa lang ako magsisimulang mabuhay. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, may isang katanungang nanatili sa isipan ni Serafina. Ang itim na sobrang ibinigay ni Valeria. May isang pahina roon na hindi pa niya nababasa ng buo. Isang pahina na may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit pumanaw ang kanyang ama. Wala na. Ang lahat ng ito ay pinaghirapan ko, Serafina. Paano mo nasisikmurang panoorin akong naglalakad sa kalsada na walang matuluyan gaya ng isang pulubi? Ang boses ni Donna Isadora ay hindi na ang matayog na boses na dati ay naguutos sa mansyon. Ngayon, ito ay isang basag na tinig, nanginginig sa takot at labis na kahihiyan. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng lumang patahian ni Serafina. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mamahaling bestida ay may mga bahid ng alikabok mula sa kalsada. Sa likod niya, ang mga tauhan ng bangko ay abala sa paglalagay ng dilaw na tape sa tarangkahan ng mansyon ng mga Bilaluz. Ang bawat gamit na inilalabas, ang mga antigong mesa, ang mga kristal na chandelier, ay tila mga bahagi ng kanyang pagkatao na isa-isang binabaklas. Pinanood ni Serafina ang kanyang biyenan mula sa loob ng siyongmay. Sa kanyang likuran, ang amoy ng sariwang tela at ang mahinang tunog ng pag-ikot ng makina ay nagbibigay ng kapayapaan. Kabaligtaran ito ng ingay at kaguluhan sa labas. Hindi gumalaw si Serafina, hindi rin siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matibag-tibag, isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Dahan-dahang lumapit si Isadora. Pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Serafina na abala sa pag-aayos ng isang gintong sinulid. Serafina, manugang kita. Isipin mo ang apo ko. Isipin mo ang dangal ng pamilya Villaluz. Binayaran ko ang lahat ng utang ng tatay mo noon. 'Di ba? Ngayon naman, tulungan mo ako. Bayaran mo ang mga utang ni Jerome. Alam kong hawak mo ang pera ng Heritage Fund. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Naalala niya ang pakiramdam ng malamig na tubig at putik sa kanyang mukha noong gabing itinapon siya sa kalsada. Naalala niya ang bawat araw na pinaluhod siya ni Isadora upang maglinis ng sahig habang sinusumbatan ng utang na loob. Ang utang na loob, Mama, ay hindi isang lisensya para pumatay ng kaluluwa ng ibang tao. Ang mahinahong sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng awtoridad na nakuha niya mula sa pagtanggap sa sariling sakit. Binayaran ko na ang utang ng tatay ko sa inyo sa loob ng 10 taon ng aking pagkaalipin. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyon nyo ay sapat na pambayad sa bawat sentimong ibinigay nyo. Lumuhod si Isadora sa paanan ni Serafina. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa semento. Patawarin mo ako. Please, Serafina. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kalsada. Kahit saan, patuluyin mo lang ako. Ito ang golden moment. Tiningnan ni Serafina ang matandang babae, ang babaeng minsang naging reyna ng kanyang impyerno. Naramdaman ni Serafina ang pitik ng awa, ngunit hindi ito ang awang magpapabalik sa kanya sa pagiging biktima. Kinuha niya ang isang tseke at isinulat ang halagang sapat upang mabayaran ang huling utang ni Isadora sa bangko, ngunit hindi para ibalik ang mansyon. Babayaran ko ang utang mo, Mama, wika ni Serafina habang iniaabot ang papel. Pero hindi ka nababalik sa mansyong yon. May isang maliit na tuwiran sa labas ng lungsod, isang kumbento kung saan maaari kang manirahan at magsilbi sa kapwa. Doon, makakahanap ka ng pagkakataong linisin ang iyong konsensya. Iyon ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo. Nang umalis si Isadora, kasama ang mga kinatawan ng simbahan,
Tila gumaan ang hangin sa paligid ni Serafina. Ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naalala ni Serafina ang itim na sobre na kanina pa niya gustong buksan. Pumasok siya sa kanyang silid at dahan-dahang inilabas ang huling pahina mula sa sobre ni Valeria. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang dokumento ay isang medical report mula sa gabi ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa ibaba nito, may nakalakip na isang lihim na reseta, isang gamot na hindi dapat ibinigay sa isang may sakit sa puso. At ang lagda sa tabi ng pangalan ng doktor ay hindi kay Jerome, kundi kay Valeria, na may kasamang note. Para sa ating kinabukasan, Jerome, hindi lamang pala pagnanakaw ang ginawa nila. Ang huling hininga ng kanyang ama ay sadyang kinuha ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Naramdaman ni Serafina ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paghihiganti ay hindi pa pala tapos. Ang katarungan para sa kanyang ama ay mas malalim pa ang kailangang hukayin. Ang bawat patak ng gamot na yon ay hindi lunas, kundi isang dahan-dahang pagputol sa huling hininga ng aking ama. Paano niyo nagawa ang pumatay para lamang sa isang pirasong lupa? Ang boses ni Serafina ay kasing talim ng isang bagong hasang gunting. Tumatama sa konsensya ni Valeria na ngayon ay nakukubli sa likod ng rehas ng isang pansamantalang detention cell. Sa huling gabi bago ang paglilitis, dinalaw ni Serafina ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Hawak ni Serafina ang medical report, ang papel na naging huling piraso ng puzzle ng kanyang paghihiganti. Walang kislap ng pagsisisi sa mga mata ni Valeria. Sa halip, isang mapang-uyam na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Bagaman ang kanyang mukha ay halatang nangangalumata na at wala nang bakas ng dating ganda. Ginawa ko lang ang kailangang gawin, Serafina. Bulong ni Valeria. Ang boses ay parang ahas na nanginginig. Ang tatay mo, hadlang siya sa pangarap ni Jerome. At ang pangarap ni Jerome ay ang susi ko sa karangyaan. Hindi ko kasalanan na masyado siyang mahina para sa mundong ito. Naramdaman ni Serafina ang matinding pagkirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sumigaw o manakit, dahan-dahan niyang itinupi ang dokumento. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay matatag na gaya ng mga haligi ng kanyang lumang tahanan. Ang kahinaan na sinasabi mo, Valeria, ay ang dangal na kailanman ay hindi niyo magkakaroon. Wika ni Serafina. Ngayong gabi, hindi lang ang ebidensyang ito ang hawak ko. Hawak ko rin ang testimonya ng doktor na binayaran niyo. Bukas, sa harap ng hukuman, hindi na lang pagnanakaw ang haharapin niyo ni Jerome. Haharap kayo sa kaso ng pagpatay. Paglabas ni Serafina sa presinto, sinalubong siya ng malinis at sariwang hangin ng madaling araw. Sa labas, naghihintay si Elias sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay iniabot lamang ang isang baso ng mainit na kape at isang banayad na ngiti. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa. Nagtungo sila sa muling binuksang siungmay sa Batangas. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga dingding na bagong pintura. Ang amoy ng sariwang seda at ang tunog ng mga makinang muling nag-iingay ay tila isang koro ng tagumpay. Ang mga lumang mananahi ni Serafina na dati ay nawalan ng trabaho dahil kay Jerome ay abala na ngayon sa paglikha ng mga bagong disenyo sa ilalim ng tatak na Serafina's Legacy. Ito ang golden moment ni Serafina. Nakita niya ang kanyang anak na naglalaro sa gitna ng mga rolyo ng makukulay na tela. Tumatawa at tila walang bakas ng trauma mula sa nakaraan. Nilapitan ni Serafina ang isang puting tela ng pinalid, ang pinakamahalagang piraso na itatahi niya para sa isang kliyenteng kasing tatag niya. Sa bawat tusok ng kanyang karayom, nararamdaman niya ang paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Ang bawat tahi ay hindi na para sa pagpapalugod sa iba, kundi para sa pagpaparangal sa kanyang ama. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila nagdurugtong sa kanyang nakaraan at sa isang kinabukasan na siya na ang may hawak ng gunting
Tapos na ang pagtitiis, Tay. Bulong niya sa hangin habang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang ama sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang katarungan ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay atin na. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanyang tagumpay, may isang huling sulat na dumating. Isang sulat mula sa loob ng kulungan na may lagda ni Jerome. Isang sulat na humihingi ng isang huling pagkakataon na makita ang kanilang anak bago siya tuluyang mabulok sa likod ng mga rehas. Napatigil ang kamay ni Serafina sa pagtatahi. Ang huling desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Papayagan ba niyang muling madungisan ng nakaraan ang binuo niyang kinabukasan o tuluyan na niyang puputulin ang huling hibla nang nag-uugnay sa kanya sa lalaking pumatay sa kanyang kaligayahan? Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin, Serafina. May mga sugat na sadyang hinahayaang maging pilat upang magsilbing paalala na nakaya mong lampasan ang pinakamalakas na bagyo. Ang boses ni Elias ay tila isang malambot na himig sa gitna ng katahimikan ng berandang nakaharap sa malawak na hardin ng bahay ancestral. Hawak ni Serafina ang sulat ni Jerome, ang papel na tila nanggugutya pa rin sa kanyang natagpuang kapayapaan. Sa loob ng ilang araw, ang bawat salita sa sulat na yon ay tila mga anay na nagtatangkang sirain ang pundasyon ng kanyang bagong buhay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, na masayang hinahabol ang mga paru-paro, sa damuhan, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang lakas. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa ganap na pagtanggap. Sa huling pagkakataon, nagtungo si Serafina sa piitan. Hindi niya kasama ang kanyang anak. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Jerome. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng kalsada ay ngayon ay tila isang basyong wala ng laman. Ang kanyang buhok ay tila wala ng ningning at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng desperasyon na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang nakakaramdam. Serafina, ang anak natin, bakit hindi mo siya kasama? Ang garalgal na tanong ni Jerome, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Tila pilit na inaabot ang isang mundong kailanman ay hindi na niya mababalikan. Tiningnan ni Serafina ang kanyang asawa nang may malamig na mata. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pait. Ang tanging naroon ay ang isang matinding kawalan ng pakiramdam. Isang indifference na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang anak natin ay nasa isang lugar kung saan hindi na siya maaabot ng iyong mga kasinungalingan, Jerome. Ang mahinahong sagot ni Serafina. Naparito ako hindi upang pagbigyan ng hiling mo, kundi upang sabihin sa iyo na ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagmamahal sa isang taong katulad mo. Pero ikaw, ang katarungan para sa aking ama, ay hindi matatapos sa pagkakakulong mo. Magsisimula pa lang ang pagtutuos ng iyong konsensya. Serafina, please, mahal kita. Nagkamali lang ako. Sigaw ni Jerome, habang ang mga luha niya ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Jerome. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng buhay ng iba. Wika ni Serafina bago dahan-dahang tumayo. Binubura ko na ang huling tahi na nag-uugnay sa atin. Mula sa araw na ito, ikaw ay isa na lamang estranghero sa aming kwento. Paglabas ni Serafina sa madilim na pasilyo ng kulungan, nakita niya si Valeria na inilalabas mula sa kabilang silid para sa kanyang sariling pagdinig. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang takot sa mukha ni Valeria ay tila isang malaking ganti para sa lahat ng paghamak na ibinigay nito sa kanya. Hindi huminto si Serafina. Naglakad siya ng diretso. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng dignidad. Sa labas, ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Tila binibigyan ng basbas ang kanyang tuluyang paglaya. Naroon si Elias, nakasandal sa sasakyan at naghihintay. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng arkitekto. Isang ngiti na nagsasabing ligtas na ang lahat. Ito ang golden moment ng kanyang buong buhay.
Sa loob ng kanyang siomai, kinuha ni Serafina ang isang piraso ng gintong sutla. Itinahi niya ang huling tahi sa isang bestidang dinesenyo niya para sa kanyang sariling muling pagsilang. Ang disenyo ay hango sa mga pakpak ng isang ibon na handa ng lumipad. Tapos na ang lahat, Elias. Bulong ni Serafina habang pinagmamasdan ang kanyang natapos na obra. Hindi, Serafina, sagot ni Elias habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngayon palang magsisimula ang pinakamagandang bahagi ng iyong disenyo. Niyakap ni Serafina ang kanyang anak sa gitna ng kanyang siomai habang ang amoy ng bagong telang seda at ang init ng pagmamahal ay bumabalot sa kanila. Ang gasolinahan na dati ay itinapon sa putikan ay ngayon ay isa ng nagniningning na bituin na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Ang bawat tahi ng kanyang nakaraan ay naging isang matibay na pundasyon para sa isang kinabukasan na punong-puno ng liwanag. Ang bawat sinulid na dumaan sa aking mga daliri ay hindi na lamang hibla ng tela, kundi mga alaala ng isang bagyong nagpatatag sa aking pagkatao. Sa dulo ng bawat tahi, natagpuan ko ang tunay na disenyo ng aking buhay. Isang disenyong hindi kailanman kayang sirain ng kahit sinong mananahi ng kasinungalingan. Lumipas ang 3 taon mula nang ang gabi ng paghuhukom sa ballroom ay tuluyang nagpabagsak sa mga Villaluz. Ngayon, ang lumang bahay sa Batangas ay hindi na tinatawag na lumang bodega. Ito na ang sentro ng Serafina's Legacy, isang sikat na atelier kung saan ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kahirapan ay tinuturuang humawak ng karayom upang muling itahi ang kanilang mga pangarap. Ang amoy ng sariwang sampagita sa hardin ay humahalo sa amoy ng bagong telang lino na nagbibigay ng isang nakaka-relax na atmosfera sa buong paligid. Si Jerome at Valeria ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang sentensya sa loob ng piitan. Ayon sa mga balita, si Jerome ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili, habang si Valeria ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kasong isinampa ng iba pang mga biktima ng kanyang panloloko. Si Donna Isadora naman ay nananatili sa loob ng kumbento sa labas ng lungsod. Sa kanyang bawat pagbisita, nakikita ni Serafina ang unti-unting pagbabago ng matanda. Ang dati nitong mapang-uyam na mga mata ay ngayon ay puno na ng pagsisisi at tahimik na panalangin. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nakatayo si Serafina sa kanyang balkonahe. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Walang anumang palamuti, kundi ang kanyang sariling ningning. Ang kanyang anak, na ngayon ay nagsisimula na ring magpakita ng interes sa pagguhit ng mga disenyo, ay masayang naglalaro sa paanan ni Elias. Lumapit si Elias kay Serafina, may daladalang 2 tasa ng tsa. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na palaging naroon, hindi upang diktahan ang kanyang buhay, kundi upang samahan siya sa bawat hakbang. Kumusta ang huling tahi para sa bagong koleksyon? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Tapos na, Elias, sagot ni Serafina habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng lalaki. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Elias at ang marahang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balikat. Pero alam mo, ang pinakamahalagang tahi na ginawa ko ay ang tahi para sa sarili ko. Ang tahi na nagdugtong sa aking sugatang nakaraan at sa mapayapa nating kasalukuyan. Humarap si Elias sa kanya, hinawakan ang kanyang 2 kamay at tiningnan siya ng malalim sa mga mata. You deserve all the peace in the world, Serafina. Hindi ka lang isang mahusay na designer. Ikaw ang architect ng sarili mong kaligayahan. Isang matamis at banayad na halik ang idinampi ni Elias sa noo ni Serafina. Isang halik na walang halong pag-aari, kundi puno ng respeto at pagpapahalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Serafina ang ganap na kapayapaan. Ang gasolinahan na dati ay itinuring na walang kwenta.
ay ngayon ay naging isang maningning na tahanan ng pag-asa. Ang kwento ni Serafina ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagtayo mo ng mas matatag matapos kang madapa sa putikan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naging pilat na ng karangalan, at ang pag-ibig, ang tunay na uri ng pag-ibig, ay muling namukadkad sa gitna ng isang pusong tumangging mamatay. Habang ang huling liwanag ng araw ay naglalaho, ang anino ni Serafina sa sahig ay hindi na mukhang nakayuko. Ito ay anino ng isang reyna, nakatayo ng matuwid, handang harapin ang anumang bukas na siya mismo ang nagdisenyo. Dahil sa bawat tahi ng ating buhay, tayo ang may hawak ng karayom at sinulid patungo sa ating sariling liwanag. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong pagpiling makasama si Serafina sa kanyang mahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa kanyang muling pagsilang. Habang binubuo ko ang bawat pahina ng kwentong ito, lalo na noong mga sandaling iniwan si Serafina sa gitna ng ulan at kawalang pag-asa, tila naramdaman ko rin ang hapdi ng bawat sugat sa kanyang kaluluwa. Ang pagsulat sa mga tagpong yon ang naging pinakamahirap na bahagi para sa akin dahil alam ko na ang bawat patak ng luhang iginuhit ko sa papel ay sumasalamin sa totoong pait na nararanasan ng marami sa atin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay inspirasyon mula sa mga totoong tinig na aking narinig at mga buhay na aking nasaksihan. Mga kwento ng mga kababaihang gaya ni Serafina na sa kabila ng pagtataksil at pang-aapi ay piniling manatiling matatag. Nais kong itanim sa inyong mga puso ang mensahe na ang ating halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa kung paano tayo tinatrato ng iba, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang ating sariling dangal. Gaya ng isang maliit na binhi na kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago maging isang matatag na puno, o gaya ng sikat ng araw na laging sumasapit pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may pag-asa sa dulo ng bawat pagtitiis. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa mga nagkasala sa atin, kundi ito ay isang regalo para sa ating sariling kapayapaan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa yugtong ito, nais kong mag-iwan ng isang katanungan sa inyong mga isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Serafina, kaya mo rin bang piliin ang katahimikan at kapayapaan kaysa sa matinding paghihiganti? O naniniwala ka ba na ang tunay na katarungan ay makakamit lamang kapag ang mga nagkasala ay lubos ng nagdusa? Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nag-iwan ito ng bakas sa inyong mga damdamin. Kung ang paglalakbay ni Serafina ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, hinihikayat ko kayong i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Ibahagi rin ninyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang magsilbi ring liwanag sa kanila. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Manatili tayong maningning sa gitna ng anumang hamon ng buhay.